Yun. Abangan ko si Marcoleta sa libreng kuryente. Araw-arawin natin siya. Oy, buti nabanggit nyo yan. Teka, daanan nga po natin yan. Meron ba akong video niyan ni Marcoleta? I believe I have eh. Let me check. Nako, wala pala. Hindi ko pala na-download. Pero grabe, no? Sabi niya tawag dito, isa-subsidize daw yung kuryente para mapababa. Alam nyo, hindi ho ganun kadali yun eh. Kasi sabi niya, ang isang condition ni Marcoleta doon ay, ayun, ito. Ito. PDP Laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Yun pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Uy! Nanalo. Kaya naman pala nakabudol. Di ba? Kaya naman pala ang taas ang boto. Di ba na nakuha? Plus the sympathy votes and then yung tulong ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko sa inyo, that's for the first time na ginawa ng Iglesia ni Cristo na nag-endorso, no, during midterm election. Narinig ko yan na sabi nitong spokesperson nila noong January 13 pagkatapos doon na hindi sila nag-endorso usually during midterm. Pero yun na nga, ipinagbanta na nga nila na ganoon ang gagawin nila, makikialam sila. At eto na nga po, pinakialaman na naman nila yung eleksyon, nag-endorso sila. At sana lang maging matitino yung mga inendorso nila, di ba? Hindi yung magpapadikta sa kanila dahil sa utang na loob. Ngayon, ito pala yung pangako ni Marcoleta. Pero take note hindi po ito magagawa ni Marcoleta. Ako na nagsasabi sa inyo. Kahit magpakamatay pa ang 3 o 5 DDS, ginagarantiyahan ko kayo matatapos ang 6 na taon ni Marcoleta, hindi po niya magagawa yan. Katulad lang din yan ng pambubudol ni na campaign promise ni Jinggoy Estrada na patataasin natin ang sweldo. Gagawin natin 800 pesos kasi 600 nga eh. Tapos sa mga probinsya, itaas din daw o kaya tanggalin na yung provincial rate. 'Di ba? Pantay na. Total pareho lang din naman ang presyo ng sardinas. Tama, I agree. Pareho lang din naman yung presyo, 'di ba? Pareho yung presyo ng bilihin. Kawawa naman ang taga-probinsya. Pareho ang presyo ng bilihin sa taga-metropolis. Tapos ang minimum wage nila napakababa. Kaya tuloy yung mga probinsya na malapit lang sa Metro Manila, imbis na doon sa lugar nila magtatrabaho, mas pipiliin pang tumawid ng kalsada para lamang makakamit nila yung minimum wage. Di ba? Sabagay, kung malapit lang naman, ako man ganun rin gagawin ko. So, tingnan nyo, pagkatapos maipangako at nanalo si Jinggoy, kinalimutan na ang lahat ng pangako. Ni walang panukalang batas na isinasubmit. Di ba? Para ito ay maisakatuparan. So ngayon, eto hong kay Marcoleta, napakalaki po ng expectation ko sa kanya sa totoo lang. Tuwang-tuwa ako sa kanya noon when I really supported him nung sa Congress siya na inaaway niya nga si Raf, di ba? Dalawa kasi sila na may hawak ng committee regarding po sa power. So, nahamon niya si Raffy Tulfo na tag-usapan na natin, upuan na natin ito. Ganun pa nga banat niya eh. Etong problema natin sa enerhiya, sa kuryente, para bumaba ang presyo. Panay ang gano'n yan kay Raff. Si Raff naman, ipapatulfo kita. Hindi, walang ginagawa. Diba? Tapos, ngayon, nanalo si Marcoleta, talagang very disappointing yung kanyang campaign strategy na to. Imagine sabi niya yung kumukonsumo ng 2,000 isang buwan pababa, pwede na po nating ilibre yun. Pero, ito po yung kondisyon ni Marcoleta dyan Nagpabudol na naman kasi tayo. Kayo lang pala, di ko binoto yan. Meron po siyang kondisyon. Ito Nanalo po ang PDP Laban. Pag nanalo po ang PDP Laban, halos sila 3 lang ang pumasok plus 2 ampon. Paano yun? Hindi nanalo. Di ba? Kasi ang target po ng PDP ay lahat
Lahat sila, yun po yung panalo. Kaso sila, diari na agad sa unang dahilan. Di ba? Unang requisite. Alisin po natin yung mga ayuda na yan. Aalisin po yung lahat ng mga ayuda na yan. Presidente ba to? Only the president can do that. Anybody can say that. Anybody can make promise about that. Pero only the president can do that. Sa tingin nyo kaya gagawin ng Pangulo natin na alisin yung mga ayuda na yan katulad nung AKAP, tapos yung isa pa, yung nauna pa dun sa AKAP. Diba? Palagay ko hindi ho gagawin ng Pangulo yun. Ang dapat lang gawin dun kasi sa AKAP, dahil nakurap po, totoo namang nakurap nitong nakarang halalan ng mga hayop ng mga kongresista natin, yung tamang halagang 5,000 di binibigay, kinakalahati, 2K or 3K, tapos hindi na sila hihingi ng bagong schedule sa DSWD kasi tapos na sila. Ang gagawin nila ngayon, yung allocation nila na kinaltasan nila, yun ay pamimigay nila susunod na payout. Gaya ko, I was supposed to receive 5K under the law. Ang nakuha ko 2K, bawal sumulat ng presyo, bawal maglagay ng petsa. Tapos ilang araw na lang kampanyahan na pagkatapos ng meeting di avance ng alyansa. Pag uwi ko, may payout sa lugar namin. Saan po galing yun? Ay nako, hindi ho magpapalugi ang mga politiko. 'Di ba? So doon po galing yun. So dapat lang talaga maging solid lang. 'Di ba? Maging lang talaga, mahigpit ang DSWD diyan sa AKAP. That's a crime of AKAP. Dapat diyan ang para yan sa mga kapusang kita, so dapat po may trabaho. Dapat ang requirements po hindi national ID or any government IDs, bagkus ang COE as a proof na may trabaho yung tao. 'Di ba? Kaya lang kapos ang kita. Yun Now, going back, gusto niya pong maalis yun. Maganda naman po ang mga ayuda. Huwag lang pong makukurap na ginagamit sa pangbili ng boto. 'Di ba? Pantulong yan Meron nga ron yung mga persons of yung distress na yung situation, 'di ba? May mga ganon. Yun, tama lang yun. Halimbawa, mga nabahaan, di bigyan sila ng ng ayuda para diyan. Hindi naman po yung masama yan Ngayon, tama ka Sam, na budol nga si Marcoleta rito. Siya ng budol, 'di ba? Si Mr. 10K Boy. Si Alan Cayetano, 'di ba? Isa rin 'yun, 'Di ba? So ngayon, yung mga nagsasabi na aabangan nila itong si Marcoleta sa katuparan ng pangako ni Marcoleta na 'yan, si PBBM po ang may kasalanan na naman 'yan sa bandang huli. Siya na naman ang maituturong may kasalanan. Si Marcoleta ngayon, si Boy 2K. Ayos. 'Di ba? Bakit? 'Di ba? Tingnan niyo yung katarantaduhan I call it katarantaduhan. Ibig sabihin natataranta. Kalokohan na makakuha ng boto, manalo, 'di ba? Sukdulan na mga ngako ng bagay na wala po siyang kontrol. Maniwala kayo sa akin, matatapos ang 6 na taon. Yung 3 taon ni PBBM, ibubuhos niya ang sisi kay PBBM. Kaya hindi po yan nangyayari. Gaya natin yung boses. Kaya hindi po yan nangyayari kasi ang Pangulo natin hindi po inaalis ang mga ayuda. Ayuda pa din ang ayuda. Di ba sabi ko, yung nagbabayad ng 2,000, pwede na nating ilibre. Pero yung ayuda, yung pambayad. Nako. Di ba? Hindi magagawa ni ni Marcoleta. So abangan na lang po natin kay Marcoleta ano ang mga aksyon na magagawa niya na maisusulong niyang mga panukalang batas para 'di ba? Matanggal yung PPA. At pinagtatakahan ko naman sa kanya. Mukhang bayad rin po ito ng mga ng energy sector sa totoo lang Yun na po ang tingin ko sa kanya. Kasi ang yung EPIRA law, dapat po maamyendahan yan. Yan ang ngaw-ngaw niya noon Pero nung kampanya, tahimik siya sa EPIRA law, di niya pinaliliwanag yan. Diba? Ayuda binabanatan. Kasi naman, tangina ng mga kongresista natin, kurap Sa ayuda, kaya tuloy, diba?
Minamalas eh. No, ang daming mga nadadamay na matitino. Ngayon, diyan sa IPIRA law, isa pa, dapat tignan nila dyan yung PPA. Yung mga extra charges na halos kalahati po ng binabayaran natin, nandun eh. Additional charges na hindi po natin nakonsumo. O environmental fees, tax mismo ng power generator, ng kumpanya na yun, tax mismo ng Meralco, yung mga responsibilities nila, nakasaksak po doon. Yung generation loss, o yung electricity loss ba yun, yung ganon. Halimbawa, naka na sa linya, di ba? Biglang nag-brownout ngayon o nag-blackout. So yung kuryenteng dumadaloy na hindi man lang umabot sa metro natin, pero sa metro nang bumili po sa source, no? Halimbawa si Meralco bumili ng kuryente, nag-brownout, 'di ba? Naputol 'yon, wala nang nangyari. Lahat po 'yung pinababayaran sa atin. Oh. Kaya Recreo Adventure, until now may PPA pa rin. Pero bakit din ginagalaw at hindi ginangaw-ngaw ni Marcoleta? Oh, 'di ba? Kaya ako talaga maniwala kay sa hindi niya magagawa 'yon. Yung kondisyon niya dalawa eh. Manalo ang PDP laban, silat. Yung 10. 'Di ba? Silat ng 10, 3 lang nakapasok, plus 2 ampon. Oh. Tapos yung tawag dito, yung isa pa ayuda. Isa lang sa 2 yun ang hindi mangyari. Meron na siyang excuse eh. 'Di ba? Pagka siningil siya na, ba't hindi mo na ilibre yung mga 2,000 na lang ang binabayaran? Oh. 'Di ba? Yung PPA yung panahon pa ni Enrile yan. Nangako siya nang tumakbo siyang senador, nanalo na siya pero di rin niya natupad. Kasi wala naman po talaga silang kakayanan unless gagawa po sila ng batas. Tapos, pag nagawa nila yung batas at hindi ito inaprubahan ng presidente, nagampanan po nila yung tungkulin nila. Ang may kasalanan na doon, ang presidente na nagveto ng panukalang batas. Ganoon yun eh. Di ba? Oh, gawin muna nila yung part nila. Yun ang importante. And then saka natin tignan ano ang gagawin ng Pangulo sa panukala na yan. Dapat ang batas realistic. Hindi yung tipong magano tayo, increase ng sahod ng taong bayan. Parang sino ba yun? Villanueva ba yun? Si Gatchalian. O, kailangan daw yung legislated wage increase. Sabi ko, kayo mga negosyante rin, ba't hindi nyo simulan ng increase sa inyong mga sariling kumpanya, yung empleyado nyo, increasean nyo. Diba? Tingnan natin kung kumusta ang kita ninyo. Nako, pambubudo lang yan ni Marcoleta, nauto naman ng mga Pilipino.